wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. Kung gustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpaimbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Ayon kay Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nag-utos kay Trillanes na atakihin ang kanyang pamilya. Sa usapan ni Duterte at Panelo, sinabi niya na si Trillanes ay nagtitrabaho kay Bongbong Marcos. Narito ang usapan ni Panelo at Duterte, sabay-sabay nating pakinggan. Kasi itong si Trillanes, talagang Malacan yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ng gano'n yan, walang pera yan. Malacan. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacan yan na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. Binabalak umano ni Duterte na tumakbo ng pagka-mayor ng Davao upang magkaroon ng kapangyarihan para kalabanan itong si Trillanes at si Bongbong Marcos. Teka muna, Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo sa totoo lang, Sal, retired na, matanda na ako. Pero hindi naman matanda na. Kita mo naman 73 lang Pilipinas na kagabi. Ang galaw ko. Pero, yun, 14 hours yun. Kaya gusto ko na magpahiga. Kaya lang, sa ganitong takbo, so, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. So, balang araw, kasi sila o manalo o talo, makikita naman kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang nasa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage kapag hindi kawawa ka. Magmukha kang tanga. Kagaya ngayon, kung wala kang, kung hayaan mo lang ng ganon, totoo matatapos ka sa buhay na ito na ganon ba magduda talaga ng tao. Kaya dapat ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi. Hindi ako magsabi, hindi ko sila turuan. Ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. May pera ako. Pero yung totoo, yung totoong amount at totoong bangko. Kasi actually, ang pinalalabas ni Trillanes, marami kang pera dahil marami kang ninakaw. Yun ang talagang propaganda laban sa iyo. Kaya, at saka yung sabi niya, drug money. Yun, isa pa yun. Dapat patunayan niya yan kasi mahabang kailangan niya i-link niya ako doon sa hanggang dulo ng daigdig kung saan yan. Because if he cannot prove it, then he goes to sa karami niyang libel na masasalubong. Surely, yung isa dyan, hindi lang fine. Imprisonment talaga. Serious charges yan Lalo na yung allegations ng druga-druga. Alam mo ng taong bayan, alam ng taong bayan kung ano ang totoo. So, yung siya yung nagsisinungaling, siya ang may problema, hindi kami. All we have to do is, gano'n lang yan, sari. Ganyan yung bangko. Edi buksan namin yung bangko. Sabi ko, i-waiver, ibibigay ko yung waiver ko doon sa committee. Sige, buksan ninyo. Tignan ninyo. Huwag lang ninyo isabi sa iba. Titignan ninyo. Ay, madali lang naman yan. Yan, ganon. Sige, buksan natin. Ayun, i-prove ba niya yung ngayon? Drug money niya.
lifetime savings na pag retirement ko nandiyan. So, desidido ka na mag-file ng kaso. Desidido lahat. So, Lahat ng anak ko, desidido mga individually kami. sige, pahawakan natin kay Paulo, sa inaanak mo. Oo. Kaming dalawa ang mag-aabogado sa'yo. Sige, okay. Ikaw naman talaga. Oh. Sige. Okay. Sige, magpahinga ka na. Sige, salamat. Salamat din. Anong komento nyo sa usaping ito? May kinalaman ba si Pangulong Bongbong Marcos sa mga ginagawang pag-atake ni Trillanes? Don't forget to like and subscribe for more videos uploads. Thank you.